nakalagay po sa complaint. Anong sinasabi niya na hindi kasama sa original complaint? I'd like to find out from him. Ayan, ha? Honorable Kaya ang hirap Marcoleta. noon, Chair, salita siya ng salita dito. Kinakailangan maging sure tayo na hindi nabanggit. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na tayo. Pag-usapan natin itong impeachment mga kababayan, ha. Pag-usapan natin to. Alam nyo, sa kabila po ng napakaraming mga problema, intindihin na dapat sanang isinasaalang-alang at inuuna ng Kongreso, napaka-abala po nila dito po sa impeachment mga kababayan. Opo. Oo, at matindi itong impeachment na sinasagawa mga kababayan. Dito pa lang sa Kongreso mga kababayan, sa Committee on Justice. Sigurado ito, oo. Siguradong pasok na po ito. At lutong-luto na po ito mga kababayan, katulad po ng ating nauobserbahan, napapanood, naririnig na sinasabi nitong mga nasa Committee on Justice. Sino lamang ba ang kumukontra dyan? May mga kumukontra lang dyan, katulad ni Senator tuloy. Sorry po. Katulad po ni, magiging senador po yan sa hinaharap siguro. Si Congressman Marcoleta, yan, oo. Tapos meron pang isang congressman na kinu-question din. Yung sabi nila ay sufficient in substance. Pero sabi niya, parang tayo pa lang ang nagpuproduce ng ebidensya. Parang hindi anya sufficient in substance. Ganon ang sinasabi niya mga kababayan. Mga ilan-ilan lang. Pero ito mga kababayan, itong pangyayari, itong huling impeachment na isinagawa, nagkabangayan. Oo. Nagkapalitan ng mainit na salita itong si Congressman Marcoleta, Congressman Abante na nanalo pa, at saka itong si Madam Chair, Congressman Luistro na may utang pa na 8 million sa Duterte, na kapag isinama yun sa kanyang salin, lalo pang lalaki ang salin ni VP Sara mga kababayan. Oo. Ano po ba yung sinasabi ko na nagkainitan, nagkapikunan, at nagkabangayan itong mga congressman na binanggit natin mga kababayan? Ito po kasi mga kababayan, bago natin panoorin yung video, yung kinu-question ni Congressman Marcoleta, yung salin na wala daw anya doon sa original complaint, mga kababayan. Oo. Etong si Congressman Abante, para alam nyo, yung susubaybayan nyo, mga kababayan, nagsalita po ito, si Congressman Abante. Alam nyo man si Congressman Abante. Ano yan? Masalita yan, mga kababayan. Sabi niya, ano sinasabi mong wala dyan sa complaint yung salin? Sabi niya, binasa niya. Nandun nga yung word na salin, mga kababayan, nandun nga. Pati naman itong si Madam Chair, Luistro, binasa rin niya yung mga paragraph kung nasaan yung salita nabanggit na salin, mga kababayan. Hindi nila nagets, hindi nila naunawaan yung gustong i-point out ni Congressman Marcoleta na yung salin na sinasabi niya, yung naka-attach. Iba po kasi yung binanggit lang yung salitang salin kaysa doon sa naka-attach na ebidensya. Magkaiba yun. Na habang pinanonood ko ito mga kababayan, alam nyo, may mga congressman talaga na ob-ob . Oo, ob-ob.
Ikaw naman, Kadyas, nagpaparata. Hindi, eto panoorin natin ang sabay-sabay ang video ito para malaman ninyo yung sinasabi natin. Eto. First of all, let me state on record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. Yan. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. And if I may add, Madam Chair, on the SALN issue, the complaint asks this committee to obtain bank records, SALNs, coordinate with the AMLC, and forensic accounting. If so, it is an acknowledgement that the complaint is still seeking the very facts it needs to conclusively prove its SALN theory. Ma'am, malaki po kasi yung pinagkaiba Yan. ng isang complaint that already alleges ultimate Ayan. facts supported by evidence, and a complaint that substantially requests this committee to authorize this committee to investigate, and perhaps we will later find the proof. And if I also raise this observation, Madam, Si Abante. Di na mapakali. regarding the Ombudsman, the independence of the Ombudsman may be put to question before this body. The House of Representatives Committee on Justice summons the Ombudsman before the members of Congress and the public to present the statement of assets, liabilities, and net worth of the Vice President. While the Ombudsman has an ongoing investigation before its office, the Ombudsman is mandated to have the primary duty to conduct investigations over the misconduct of public officers. Madam Chair, Ayan na. point of order. There's a point of order, Honorable Marcoleta. Just would like to Honorable clarify. Bishop Abante. I would like to clarify to ask Congressman Marcoleta. Ano yon? Sinabi niya kanina hindi kasama yung SALN sa original complaint. Yes, he mentioned that. Oo. Oh, I'd like to clarify. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nagalagay po sa complaint eh. Anong sinasabi niya na hindi kasama sa original complaint? I'd like to find out from him. Ayan na. Honorable Ang hirap Marcoleta. noon, Chair, salita siya ng salita dito. Kinakailangan maging sure tayo na hindi nabanggit. And if I may add, for the guidance of the honorable members and in response to the manifestation of the Honorable Marcoleta, I will be reading the specific paragraph where matters isa concerning din to, isa SALN din to. was mentioned in the complaint. Yes. With regards babasahin to din niya. Zambales complaint, there are allegations in paragraph 107, Ayan. 108, 109, Ayan. and paragraphs 285 to 290. Yan yung mga binanggit yung And for salin. Cabrera complaint, Oh. may we refer the Honorable Marcoleta as well to paragraph 20.3, paragraph 76, paragraph 77, paragraph 232, paragraph 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, and even from paragraphs 244 to 246. For the information of the Honorable Marcoleta, Yes, ma'am. mentioned Binanggit po ang- paragraphs Ayan na, ayan contain na. allegations which are relevant to the SALNs of the respondent. Yes, ma'am. It was mentioned, Yeah. I think, very adequately, the word SALNs, but But, eto they were never attached Yung- to the original complaints. Parang this complaint is just merely requesting the committee to produce evidence. Ibig sabihin, wala pang ebidensya, nakikiusap sa committee na ito
para mag-produce ng ebidensya na hindi nakakabit sa original complaints. Yun lang po ang sinasabi ko, ma'am. Yun ang In punto eh. other words, you admit that there were a lot of times that Oo, Salins were mentioned in the nandyan. impeachment complaint. However, They were they never were not attached. attached They- in the Opo. Kaya na yung impeachment reaction ni Wala pa Luis pong Tro, ha? ebidensyang nakalakip doon po sa complaint. At ngayon pa lang po natin binubuksan dahil Ayan. ito po ay kumbaga request ng complainant. Tumatango-tango si Luis Tro. Please understand as well that the compulsory process that was granted to the Justice Committee is for the purpose of testing the sufficiency of the allegations in the complaint, whether the same constitute probable cause, which is the mandate of this proceeding. So, with all due respect, Honorable Marcoleta, it is our humble position that all the actions of this committee, including the issuance of subpoena of all these questioned Salins by Your Honor, is in accordance with the rules of impeachment, the Constitution, and even with the decisions of the Honorable Supreme Court. Ma'am, the court will be the better judge of that. And Tama. that is why you should elevate that before the Honorable Court. Maybe not me, but some other parties. Thank you, Madam Chair. Ayun o. Alam nyo, habang nagsasalita si Congressman Marcoleta tungkol doon sa, oo, totoo, na binanggit dyan. Pero, sabi niya, hindi naka-attach sa original complaint. Ano ang reaksyon ni Luis Tro? Tumatango-tango. Na parang sinasang-ayunan niya yung sinasabi ni Congressman Marcoleta na totoo naman. Totoo yun. Hindi naman talaga naka-attach sa original complaint. Although, nabanggit yung salitang salin. Etong namang si Congressman Abante na isa ring ob-ob, mga kababayan, hindi niya nakuha yung punto ni Congressman Marcoleta na dapat naka-attach yung ebidensya sa original complaint, hindi yung word na salin. Yon ang ibig sabihin nun. Congressman Abante, nanalo ka pero, mali pala, talo ka na pero nanalo ka pa. Yan ang napapala ng mga ipinipilit yung sarili na magsilbi sa bayan na kulang naman sa kaalaman pagdating sa mga batas, mga alituntunin, at medyo lawak-lawakan mo naman yung isip mo. At pinag-uusapan yung attachment, magkaiba yung nabanggit doon sa naka-attach sa original complaint. Napaka-ob-ob mo talaga. Parehas kayo ni Luis Tro na hindi nag-iisip. Tingnan mo, tumatango-tango si Luis Tro nung sinabi ni Congressman Marcoleta yon na oo, binanggit, pero hindi kasama sa naka-attach doon sa original complaint. Yun ang punto ron. Ipipilit nyo pa itong si Congressman Abante, oh. Salita ng salita rito, gumaganon pa eh. Parang akala mo naman eh. Mga kababayan, at least nakikita nyo, napapansin niyo pagka nagsasalita si Congressman Marcoleta, at least sabi niya, napapanood ng ating mga kababayan yung sinasabi ko dito. Totoo yun. Dito, sabi nga kanina dun sa bungad pa lang fishing expedition narinig nyo yun, mga kababayan? Kaya dyan sa Kongreso, siguro lulusot yan, sigurado yan, lulusot yan, yung impeachment na yan. Pero pagdating sa Senado, 16 ang kailangan na bumoto para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Saan sila kukulan 16? Sige nga. Ang nasa kabila, Duterte Block, ay siyam. Tama? 24 sa kabuuan. Ilan ang natira? Di ba siyam, 9 plus 15. Yan, 15.
is equal to 24. Tama po ba? Tama ba yon? Kwenta ko. Ayan. Oh. Tapos may nababalita pa tayo at nagpahayag na si Senator J.B. Ejercito na hindi siya sang-ayon dyan sa impeachment na yan. Mga kababayan, pagkatapos, eto pa. Bumaliktad na si Martin Romualdez, mga kababayan. Kumanta na, mga kababayan. Magbabago desisyon ng mga senador dyan, mga kababayan. Lalo na yung mga nagpuprotekta sa kanya. Magbabago yan, mga kababayan. Abangan natin ang mga susunod na pagkakataon. Beno, baka uminit lang ang ulo natin dito, mga kababayan, sa kabubuhan nitong si Abante. Mga kababayan, unawain nyo na lang kasi hindi pa gaanong bihasa si Abante sa mga batas. Pagpasensyahan nyo na lang, mga kababayan. At yan ay nanalo lang dahil siya ay pilit na ipinanalo kahit talo na, mga kababayan. Isa rin itong si Madam Chair. Beno, mga kababayan, eto at pinainit lang natin ang ulo nila, mga kababayan. Ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang umaga, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa abroad, mga OFW. Lagi namin sinasabi to, ano man ang inyong ginagawa, nasa man po kayo. Lagi po kayong mag-iingat.